So ano ba yung mga tanong, no? These are two separate questions, dalawang magkaibang tanong na siguro nagkamali kaming sinama namin sa isang report, pero kasi iba, each report could be a headline by itself eh. Mhm. Ang pag-aaral po namin, isinagawa namin nung fourth quarter, December 3 to 11, nationwide survey. Ang basic goal namin is to study yung what you call democratic legitimacy, no? Or legitimacy ng ating demokrasya. Yung or I should say simpleng yung estado ng ating demokrasya at Mhm. pamamahala dito sa ating bansa. So democracy and governance. And syempre, unang tanong natin, may tiwala pa ba ang taong bayan sa ating pamalahan to solve our problems? So, mayorya nagtitiwala, yun ang lumabas, 55%. Nabigla kami dito kasi ine-expect namin mas mababa. Mm. Ine-expect namin bagsak. Kasi syempre, ito fourth quarter ng 2025, kakasagsagan ng mga kontrobersya, no, at krisis political sa ating bansa. Dami-daming rallies, ang laki-laki ng epekto ng political ng paglahad ng presidente ng korupsyon, no, na systemic sa ating bansa. So inaasahan namin na bagsak to. Kaya nagbigla kami na 55% na nagtitiwala at around 25% ang hindi nagtitiwala. So ang pangalawang tanong namin, well, maraming tanong to, halos 10 tanong to on the state of our democracy. Unti-unti namin nilalabas. Mayorya ba naniniwala, ang di naniniwala na pinahahalagaan ng ating mga halal na opisyal yung kanilang pananaw. Mm. Majority do not believe that our elected officials, the people they elect, the people who are supposed to represent them, listen to or give value to what they think. So these are two separate questions, but they two together show us the state of our both governance and democracy in the country, no? So unang-una kasi yung unang tanong, may tiwala pa ba tayo na kasi kunyari negative pareho to, medyo delikado tayo political crisis na talaga yun kasi wala nang tiwala sa institusyon, wala na rin tiwala sa mga namamahala dito. So ano mangyayari sa ating demokrasya kung ganun yung finding. So yung dalawang mini-measure dito, yung kakayahan ng institusyon, kaya pa ba tugunan ng pamahalaan mga problema ng ating bayan? Pangalawa, may responsive pa ba ang ating mga halal na opisyan? Nakikinig ba sila sa mamamayan? So, two separate findings, two different findings, but all of them show, no, na ito yung estado ng ating demokrasya. And ang pinaka mini-measure dito yung tinatawag na legitimacy. The condition of being considered correct in the exercise of power. Pag bumaba ang legitimacy, mahihirapan tayo sa pamahala, yung governance. Mahihirapan rin tayong sustain yung ating demokrasya. So, importante sa mga survey companies, pinag-aaralan tong estado ng ating demokrasya, pinag-aaralan yung estado ng ating governance sa bansa. So, yun ang basically ito. Maraming maraming mga implikasyon, no? So, unang-una, mayorya nagtitiwala sa ating gobyerno, pero itong mayorya na to, based on performance to, so hindi to matatag na suporta. Pag pumalpak ang gobyerno, babagsak rin po ito, makikita mo sa datos yun. Number two, magkaiba ang tingin ng ating mga kababayan sa institusyon ng gobyerno na may tiwala pa sila, inaasahan lang bibigyan ng solusyon sa mga problema ng buhay nila, at sa ating mga politiko na talagang makita mo naman talaga, mababa na ang tingin sa ating mga politiko. Number three, may parang sinasabing gap, disconnect ang mga politiko natin sa ating mga kababayan. Okay. Tapos, of course, all of these studies are just, markers, findings that show us the quality of our democracy and governance at this time. So, yun ang mga yung apat na pwede natin makuha ang implikasyon. Okay. Prof. Ranjit, yung unang tanong I trust the national government to effectively address the country's problems. Tapos yung pangalawa, in your opinion, do elected officials in Congress and local government value the views of people like you? Meron bang malinaw na definition o delineation na yung national government
may actually involve the elected officials as well. So baka Ayan. may commonality yung dalawa na yon. Yeah, pwede naman. Pero hindi ho ibig sabihin na ang institusyon, ang political actors, pwede bang sukatin yung trust in political actors, specifically politicians. Kasi nilinaw namin doon na yung pinag-uusapan dito, yung mga halal lang elected officials, and only doon sa local government at saka sa ating kongreso. Mm. Two separate questions. I'm very sure that your impression could also be valid po. Pero we asked two separate questions, and they saw that institutions, they still trust the national government in trying to so parang sa Pilipinas nagtitiwala pa sa kakayahan ng pambansang pamahalaan na tugunan ng problema ng ating bansa. Siguro sa amin kasi mahalaga ang paglilinaw na ang dalawang magkaibang tanong at konsepto ang sinusukat dito. Yun nga, yung institutional trust tsaka political responsiveness. To answer your question, hindi ito isang bagay. They're not the same. Sa amin siyensya, political science, kinikilala na maaring maniniwala o naniniwala ang mga kababayan natin sa gobyerno sa kakayahan niyang tugunan ng kanilang mga pangangailangan. Yes. People still believe the state, pero ngunit sa nilang nararamdaman na wala na silang tiwala sa ating mga politiko. So pwedeng ganun naman. Kasi yung estado, institution yan, pwede namang ang iniisip dyan, hindi lang politiko, pero yung mga civil servants natin, mga bureaucrats natin, mga nakikita natin nagsisilbi sa gobyerno, nagbibigay ng ayuda, tumutulong pagka may krisis sa lugar nila. So yun siguro ang impression nila sa institutional capacity. So yung mga tao nila nakikita yung mga politiko ang nangunguna diyan. So parang may legitimacy gap ba? Yun ang kailangan natin. At saka yung kasi pag sinabing pababa ng pabayan, yung demokrasya natin nasa nanganganib po. I trust the national government. Pag sinabing national government, gobyernong pambansa po yan. Yes. Hindi ibig sabihin kasama dyan ang LGU. Ganun po ba yun? Hindi. Pero pwede rin naman lang iniisip nila yun kasi yun ang nagiging unang impresyon nila sa national government. Yung nakikita nila sa kanilang komunidad, sino yung tumutulong pagka may sakuna o may mga disasters, sino nagbibigay ng ayuda, sino nagpapatakbo ng mga programa na makakatulong sa mga mahihirap. So nakikita nila na okay, yung gobyerno natin, hindi man natin magkatiwalaan yung ating presidente, yung lumabas sa ating survey, mababa ang tiwala. Pero may ginagawa naman may nagagawa pa. At silang inaasahan, may gagawin pa. Okay, 55% po ang nagsabi na naniniwala sila sa gobyerno na masolusyonan yung mga problema. Sa kabilang banda, 61% ang nagsasabi na hindi kinikilala ng mga elected officials ang kanilang mga mithiin at nararamdaman. Tama po ba? Hindi nila nararamdaman na sila ay pinakikinggan. Napakasimple lang. Hindi sila pinakikinggan. Binoto nila, pero sa tingin nila ngayon, after the midterms, tapos na yung mga termino, hindi kami pinakikinggan ng mga aming politiko. Maraming Pilipinong ganun ang pananaw. 61%. Ang laki, di ba? 50%, laki ho. So, ibig sabihin, merong, may implikasyon yan iba yung naririnig, iba yung pinakikinggan. May malaking pagkakaiba sa atin, magandang sa mga salita yan. Siguro, naririnig nila, pero hindi naman nila pinakikinggan. At may implikasyon yan sa ating sistemang politika. Siguro yan ang problema natin. Nag-aahalal tayo ng mga opisyal na hindi nakikinig sa atin. Yeah. May tama yung sinasabi niya, pagkakamali rin natin yan. These are two questions, but they have different implications. Lalo ngayon, may usapin tungkol sa political dynasty. So, sinasabi natin, sino ba yung mga halal na opisyal? Ano yan? Majority dyan, dynasties yan. Majority dyan, families yan. Whether in the local government setting, kung saan yung tanong na to pre-name, at saka sa Kongreso. Kasi klarong-klaro sa question Ang tinatanong natin yung halal na opisyal na galing sa Kongreso at mga local government officials. Na karamihan dyan, dynasty. So anong pwedeng implikasyon dito? Pwede pananaw, hindi na sa survey, sige, pwedeng sabihin, eto mga dynasties ito, kaya sila dapat tanggalin.
hindi na tayo pinakikinggan eh. Kaya ganyan yung governance sa ating lugar. Pinakikinig yung mga halal nating opisyal sa atin at yung legitimacy ng demokrasya natin nalalagay sa panganib dahil sa kanila. Napakagandang Very interesting. Oo, Parang malalim, no? Pwede maraming Oo, implikasyon. pero mukhang ito po the signal na medyo nauuntog na tayo. Oo. Yes. Sana this is a change. Wala pong typo doon yung mga halal na opisyal. Oo. Hindi po hangal na Pwede opisyal. pwede rin yun. But Professor, maraming salamat for sharing the results of the survey And po we sa shall atin. await yung mga yung parating susunod pa. Yes. Lahat yung tungkol sa demokrasya, sa estado ng ating demokrasya. Opo. So, lahat ito kasi findings so may implikasyon sa tiwala, sa participation, at sa kalidad na ating demokrasya. So, importante rin yan eh. Siguro panahon na talagang magkaroon ng anti-dynasty law. Dahil ito nga yung findings ito, hindi nakikinig yung mga halal nating official. Ang laking Kailangan porsyento nun. sa gusto ng ating mga botante at mga kababayan. Oo. Alright. Maraming salamat po and we appreciate the time you spent with us, Professor. Thank you very much. Thank you, sir. Good morning. Prof. Ranjit Rai, founder and president ng Okta Research. Ayan, ang oras natin.